Pingping, An-an, ano ang gusto ninyong kainin ngayon? Mommy, gusto ko ng chicken wings. Uncle, gusto ko ng hamburger. Sige, pagkatapos ng hamburger, kumain din tayo ng pizza. President Key, narinig ko ikakasal ka na. Kailan gaganapin ang kasal mo? Salamat sa inyong lahat. Sa inyong atensyon sa balita ng aming engagement. Tungkol naman sa petsa ng kasal. Sasabihin ko rin sa lahat sa pamamagitan ng media. Ang babaeng iyon, kumuha siya ng $2 milyong bilang pera para sa breakup at umalis. Pera mo lang ang habol niya. Singyang, sa tingin ko, sina Pingping at An-an ay mga anak mo. May tsansa pa kayo. Kuya, siya at ako ay palaging mula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi talaga kami nakatakdang magkita. At saka, magpapakasal na siya. Hindi na tayo magkikita mula ngayon. Tara na. Yan, tumigil ka na sa pag-inom. Umalis ka. Yan, huwag ka nang uminom. Umalis ka. Jiang Shiyuan. Sa harap ng media, binigyan na kita at ang pamilya Jiang ng sapat na respeto. Huwag mo akong pilitin. Shushin niyang kasalanan mo lahat ito. Magpapakasal na kami ni Kian. Bakit kailangan mong magpakita ulit? Ipakilala ko kayo sa lahat. Ito ang ating bagong kasamahan, isang umuusbong na taga-disenyo, Miss Shu. Maligayang pagdating. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang taga-disenyo na si Yang Yue. Magsisimula ngayong araw. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa inyong lahat. Ang plano para sa koleksyon ng bagong season hindi pa handa. Kinuha ko ang isang top designer mula sa Sinrui. Isang top designer. Ito ang kanyang proposal. Pakitingnan muli. Yang Yue. Shushinyang. Bumalik ka ba para sa akin? Nasaan siya? Nasa departamento ng disenyo. Dalhin siya sa aking opisina para makita ako. Opo. Pasok. CEO, gusto mo ba akong makita? Xu Xingyang. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Chi, may gusto ka bang pag-usapan sa akin? Nakita ko na ang draft ng disenyo mo. Talagang ikaw ang tinaguriang Rising Star Chief. Magaling talaga ito. Pero ito lang ba ang kaya ng disenyo mo? Ginoong Chi, mayroon ka bang hindi nagustuhan? Babaguhin ko ito agad. Maraming bagay sa'yo ang hindi ko gusto. Xu Xingyang. Kailan ka ba talaga mag-aasawa at magkakaanak? Ginoong Ki, bakit mo ito tinatanong? Ito ay tila personal kong usapin pampamilya. Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Noong mga panahon na iyon, para sa $2 milyong lang, itinapon mo ang ating relasyon. At ngayon, magkano ba ang maibibigay sa'yo ng asawa mo? Isipin mo kung ano ang gusto mo. Ginoong Ki, kung wala nang iba, aalis na ako. Shushinyang, umalis ka na, bakit ka bumalik? Alam mo ba kung gaano kita kinamumuhian? Hindi ko lang alam na ito pala ang kumpanya mo. Isusumite ko ang aking resignation. Paalam. Shushinyang. Tao ako. Hindi laruan mo. Ginoong Key, narinig ko ikaw ay magpapakasal. Kailan ang kasal? Siya ay magpapakasal. Lahat dapat matapos na rin. Xiao Shu,
Tinanggihan ang iyong resignation request. Bakit? Sabi ng CEO, kung maglakas loob kang mag-resign, ilalagay ka niya sa blacklist sa buong industriya. Kian. Galit na galit ka sa akin, di ba? Xu Xingyang. Totoo, galit ako sa'yo. Pero mas galit ako sa sarili ko. Dahil hindi kita makalimutan. Ang lakas ng ulan. Hindi ka susunduin ng asawa mo? Sumakay ka na sa kotse. Hindi na, Mr. Key. Kailangan ko pa bang bumaba para sunduin ka? Limang taon na ang nakalipas. Bakit ka umalis? Hindi mo ba alam, Mr. Chi? Bakit pa magtatanong? Gusto kong ikaw mismo ang magsabi. Bakit hindi mo pa binabayaran ang mga bayarin? Ililigtas mo ba siya? O hindi? Xu Xingyang? Naghihintay pa sa loob ang anak ko. Tatayo ka lang ba dyan at manonood habang namamatay ang anak ko bago ka masiyahan? Para sa pera. Kailangan ko ng pera. Kaya habang nasa ICU ako at nakikipaglaban para sa buhay ko, kinuha mo ang 2 milyon at umalis ka na lang. Pasensya na. Xu Xingyang, napakatapat mo talaga. Ni hindi ka na nag-abalang gumawa ng dahilan. Talagang nagkamali ako ng paghusga sa'yo. Mag-isa na lang akong uuwi. Hindi na kailangan abalahin ka, Mr. Key. Pakihinto na lang sa unahan. Ihahatid kita sa bahay. Bakit mo tinanggihan ang aking pagbibitiw? Kailangan ng kumpanya ng mga taga-disenyo na tulad mo. Magpalitan tayo ng impormasyon ng kontak. Ano? Isang boss na may impormasyon ng kontak ng empleyado niya. Hindi ba normal iyon? Hindi ka ba kasal? Bakit sa iyong moments? Wala kahit isang larawan ng iyong asawa? Ang ilang kaligayahan ay sapat na para sa sarili mo. Hindi na kailangan ipakita sa iba. Salamat, G-Key, sa paghatid mo sa akin ngayon. Tumigil na ang ulan ngayon. Aalis na ako. Ayan, ano sa tingin mo dito? Sa tingin ko, para sa kasal natin, ito ay talagang bagay. G-Key. Xu Xingyang. Kailan siya sumali sa kumpanya ni Xian? Hindi man lang siya kumatok kapag pumapasok. Hindi ba niya nakikita na ang aking mapapangasawa at ako ay nag-uusap tungkol sa kasal? Pasensya na. Dumating ka sa tamang oras. Ang mga bagong produkto para sa susunod na season ay para sa kasal namin ni Ian. Mga paghahanda, dahil ikaw ang namamahala, siguraduhin mong ilagay mo ang puso mo sa mga disenyo. Siya. Isara mo ang pinto sa likod mo. Ano ba ang inaasahan ko? May mga gagawin ako. Lumabas ka muna. Ayan. Bakit palagi kang malamig sa akin? Labas. Magandang trabaho, lahat. Nag-order ako ng merienda sa hapon. Tandaan, na kumuha mamaya. Salamat, Ginang. Walang anuman. Tama lang na lahat ay magsikap. Lalo na, taga-disenyo Xu. Sabi ni Ayan gusto niyang bigyan ako ng natatanging piraso ng alahas. Kaya mas mapili ako kaysa dati. Kailangan mong magtrabaho ng masipag. Gagawin ko ang aking makakaya. Bakit ka nandito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo.
Fengxing Advertising, kalalapag lang ng Shinmang Future. Isang 3 taong kampanya sa advertising. Simula ngayon, Designer Shu, aasahan ka namin. Itong mga bulaklak, Hindi ba ngayon ay Kixi? salamat Director Yu. Sabay sa hapunan ngayong gabi, nag-reserve ako. Paalam. Wow! Ang ganda ng mga bulaklak na ito. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Siya ay aking. Alam ko. Kaibigan lang. Ngayon ay Kissy. Siguradong kasama na ni Miss Jiang siya ngayon. Mr. Chi, inilagay ko ang bagong draft ng disenyo sa iyong desk. Pakitingnan ito kasama si Miss Jiang kapag may oras ka. Ihatid dito sa address na ito. Hindi ba dapat nasa date siya? Mr. Chi, ang draft ng disenyo. Iwan mo lang dito. Sige, aalis na ako. Deal. Mr. Chi, may iba pa ba? Umupo ka. Pasensya na, may iba akong plano. Mamaya. Hello? Xingyang, may biglang trabaho, kaya hindi ako makakapunta. Sa hapunan ngayong gabi. Walang problema. Sige lang. Kinansel ako ang date mo, ngayong gabi. Dito ka lang mananatili. Mr. Chi, maaari ko bang itanong kung bakit mo sinira ang plano ko sa hapunan? Kamusta? Ito ang espesyal ng restaurant ngayong araw, ang Chixi Couples Set Meal. Gusto niyo bang subukan? Pasensya na, hindi kami. Kukunin namin ito. Sige, sandali lang. Anong gusto mong gawin? Ako. Wala. Gusto lang kitang kasamang kumain. Chi yan, sinabi ko na sa iyo, may asawa na ako. Hindi na angkop na magkita pa tayo. Ito ang inyong Cheesy Couples Set Meal. Kain na kayo. Kain muna tayo. Ang relasyon natin ay hindi naman dapat masyadong masama na hindi na tayo makakain ng magkasama. Salamat. Xingyang, ikaw na babae. Hindi kita patatawarin. Bantayan mo yung babae. Ngayong gabi, tatapusin ko siya. Mauna na akong umuwi. Xu Xingyang, ngayon ay araw ng mga puso. Ibig sabihin wala siyang pakialam sa'yo. Wala ka na roon. Bitawan mo ako. Xu Xingyang, saan ako hindi kasing galing ng asawa mo? Jiang Xiyuan, anong ginagawa niya rito? Xingyang, Hindi mabuti. Nasa panganib si Yang Yang. Anong ginagawa mo? anong ginagawa ko? Alam na alam mong ikakasal na ako kay Yan. At nililigawan mo pa siya. Si Kian at ako ay ordinaryong amo at tauhan lang. At saka, may asawa na ako.
Wala akong nararamdaman para sa kanya. Ano to? Sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Kung ayaw mo akong manatili sa Xingmang, pakiusapan mo si Mr. Chi na aprubahan ang resignation ko. Ipinagmamalaki mo bang importante ka kayan? Hindi ka niya hahayaan. Pigilan mo ang kanang kamay niya pababa. Bitawan mo ako! Ang taga-disenyo ay nabubuhay sa kanilang mga kamay. Kung mawala ang kamay na ito, ano ang mangyayari? Baliw ka! Ito ay labag sa batas. Naku, Hindi kita sinaktan. Ikaw ang hindi nag-ingat sa paglalakad. At nabali ang kamay mo. Xu Xingyang, kung wala ang kamay na ito, ang iyong karera bilang taga-disenyo matatapos na, di ba? Yang. Sana wala kang problema. Tama. At ang mukha mong ito, dahil mayroon kang mapang-akit na itsura, kaya siyan hindi ako mahal. Sabihin mo sa akin, kung masira ang mukha mong ito, magugustuhan ka pa kaya niya? Yang. Sana wala kang problema. Pakiusap. Nakikiusap ako. Huwag. Ngayon ka lang humingi sa akin. Huli na. Tigilan mo yan. Ayan. Ako ang nobya mo. Bakit mo siya niyayakap? Sige, sabihin ko sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na. Umalis ka. Ako ang nobya mo. Kailangan mong pakasalan ako. Doktor. 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 Mama! Mama, Ping-ping, an-an. Mama, ayos ka lang. Natatakot si Anan. Kakaiba. Bakit parang malapit ako sa dalawang batang ito? Parang kilala ko na sila dati. Oh, Kian. May sasabihin ako sa'yo. Ako. Yang. May sasabihin din ako sa'yo. Xu Xingyang. Ang dalawang batang ito, Alam niya ba ang lahat? Xingyang. Ayos ka lang ba? Mahal, nandito ka na. Mahal. Mr. Chi, ang pamilya ko ay narito na, kaya hindi na kita aabalahin. Xu Xingyang. Sinusubukan mo ba akong palayasin? Mr. Chi, baka dapat kang umuwi muna. Xingyang, tinatanong ko lang ang doktor. Sabi niya, malubha ang sugat sa iyong kanang kamay. Baka mahirapan kang humawak ng brush sa hinaharap. Okay lang. Kaya ko pa ring magpinta gamit ang kaliwang kamay. Tingnan mo si Pingping at An-an ay lumaki na rin. Kailangan din nila ng ama. Nakita ko lang na talagang nag-aalala siya sa'yo. Bakit hindi mo subukan? Baka pwede kang makipag-usap sa kanya. Nakalimutan mo? May fiancé na siya. Bed 7. Salamat. Xu Xingyang.
Huwag mong bullying si mommy ko. Ang dalawang batang ito, kamukhang kamukha ng anak ko noong bata pa siya. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto namin? Ikaw ay? Ma'am, may hindi po kayo alam. Ito ang asawa ni Miss Shu. At yan ang mga anak nila. Shu Xingyang. May asawa at anak ka? At gusto mo pa ring lambingin ang anak ko? Nanay. Anong ginagawa mo rito? Nasa ilalim ka ba ng engkanto ng babaeng ito? Ano ba ang problema sa babaeng ito? Nanay, mali ang pagkakaintindi mo. Nasugatan si Miss Shu sa trabaho. Nandito ako para kumatawan sa kumpanya, para bisitahin siya. Ikaw, Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako katulad ng dati 5 taon na ang nakalipas. Alam ko ang ginagawa ko. sasabihin ko sa iyo, ang babaeng ito, hindi ko siya tinatanggap. Shu Xingyang, okay ka lang? Umalis ka na rin. Nanay, sa pagkakataong ito, sobra ka na. Sobra ako? Huwag mong kalimutan. May anak na siya sa ibang lalaki. Nanay, nagkakamali ka. Magkasama lang kaming trabaho. Pwede ko siyang payagan manatili sa Starlight. Pero ikaw, hindi dapat masyadong makialam sa kanya. Hindi ka na bata. Ang kasal mo, kay Shi Yuan, dapat ng pag-usapan. Nanay, sasabihin ko sa iyo, talagang hindi ako papakasal kay Jiang Xiuan. Nasaktan niya ang kamay ni Shu Xingyang. Ano ang sinabi mo? Nakita ko ng sarili kong mga mata. Hindi ako magpapakasal sa isang napakasamang babae. Sa tingin ko, naloko ka na ng babaeng iyan, nawala ang isip mo, at kaya kang gumawa ng mga kasinungalingan. Shu Xingyang, kasalanan mo lahat. 1, 2, 3. Nanalo ako. Tingnan ko ang abs mo. Peng peng. Sa wakas tapos ka na sa trabaho. Matagal na kaming naghihintay sa'yo ni Tito. Tito, Mommy, Ping ping, an-an. Okay ka lang ba? Mahal, nandito ka na. baka hindi siya kasal. Kung ganun, ang dalawang batang ito. Director Yu, anong dala mo rito ngayon? Sa ating Xingmang? Nandito ako para sunduin si Yang Yang. Direktor Yu, dumating ka sa tamang oras. Marami akong kontrata dito, 12 dosenang. Hinihintay kang pumirma. 12 ng kontrata? Ganon karami? Sige, magtrabaho ka na. Okay lang ako dito. Pagkatapos ko, susunduin ko si An-An at ihahatid sa bahay. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Halika. Halika kay Tito para mayakap. Ping ping, ano ang sinabi ni Mommy sa'yo? Huwag kang lalapit sa mga estranghero. Tara na. Yang Yang. 5 taon ka nang wala. Gusto mo bang mawala pa ng 5 taon? Ginoong Ki, engaged ka na. Mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Yang Yang. Ang engagement ko kay Jiang Xiuan ay Shu Xingyang, kung gusto mong mabuhay ang anak mo, pumunta kang mag-isa sa abandonadong bodega sa timog ng lungsod. Huwag mong sabihin kanino man. ano ang problema, Yang Yang? Huwag mong sabihin kanino man. Wala. Kailangan ko munang iuwi si Ping Ping. Tara na. Yang Yang. Hindi tama iyan. May nangyari ba kay Yang Yang? Nasaan siya? Pasensya na, Mr. Key. Sinundan ko si Miss Shu hanggang sa lugar, pero nakita niya ako at nawala siya. Dapat dito lang siya. Kayo tatlo, maghanap sa taas. Ikaw, pumunta ka sa likod. Kami ang maghahanap sa loob. Maghanap kayo ng maigi. Naiintindihan? Opo, sige. Mommy! Anan, takbo. Hindi mo man lang mahawakan ang bata. Habulin mo siya. Gapusin mo siya. Yang Yang. Yang Yang. Yang Yang. Yang Yang. Nakita na siya? Wala. Anong gagawin natin, Mr. K? Patuloy kayong maghanap lahat.
Tito! Ang ganda ng samahan ng ina at anak. Sabihin mo, kung makita ng anak mo ang bangkay mo, maiiyak ba siya hanggang mamatay? Jiang Shiyuan, marami kang kasalanan. Matatanggap mo ang nararapat sa'yo. Wala akong pakialam. Ang nararapat sa akin. Ang gusto ko lang ay si Kian. Sino mang humahad lang sa akin para makuha si Kian dapat mamatay. Tito! An-an, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mommy mo? Nandun si Mommy. Pwede mo ba akong dalhin sa mommy mo? Tara. Ito lang ay magpapalalo kay Kian. Mas lalo kang kamuhian. Hindi kanya magugustuhan sa buhay na ito. Nagsisinungaling ka. Kung hindi ako mahal ni Kian, Hindi siya makikipagkasundo sa akin. lahat dahil sa'yo, kaya nagbago ang isip niya. Ikaw dapat ang namatay sa aksidenteng iyon. Anong sinabi mo? Ang aksidenteng iyon ako ang nag-ayos. Yan, ingat. Baliw ka! Bakit mo ginawa iyon? Dahil kung ikaw ay mamatay, siya ay magiging akin. Saan? Anong gagawin mo? Ano? Ngayon alam mo na ang takot. Xu Xingyang, pumunta ka sa impyerno. Igil. Pigilan silang lahat, huwag hayaang may makatakas. Bakit? Mahal mo ba talaga ang babae ito? Hanggang sa makipag-away ka sa pamilya Jiangko para sa kanya? Jiang Shiyuan, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung maglakas loob kang saktan siya muli, kahit ang pamilya Jiang ay hindi ka mapoprotektahan. Ayan. Ayan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ikaw at ang bata. Hindi nasasaktan muli. Kamay mo. Pasensya na. Masakit ba? Okay lang. See. Mr. Chi, oras na para umalis ka. Tita, ito ang paborito mong pastries. Oh, ikaw. Napaka-considerate mo. Dahil lang hindi naging mapalad si Ayan na mapangasawa ang isang mabuting asawa tulad mo. Sa halip ay naakit ng masamang babae. Pero ang dalawang batang iyon ay kamukhang kamukha ni Ayan noong bata pa siya. Ang matandang babaeng iyon ay nangako ng taos-puso, pero pagdating sa kanyang mahal na anak, ang kanyang mga pangako ay walang kabuluhan. Tita, kung si Miss Xu at si A, yan talaga namang bagay, hindi ko na ipipilit. Pero, dapat maging mas maingat ka. Sa pamilyang tulad natin, sino ba ang nakakaalam kung ilan ang gustong umangat? Subukan mo na lang. Siya? Babalik na lang ako ibang araw. Siya? Patla, Madam, mag-imbestiga ka ng isang bagay para sa akin. ang iyong utos.
Ang mga bagay dito, pakiusap suriin ng mabuti. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Siguradong susuriin ko ng mabuti. Anong ibig mong sabihin ng suriin ng mabuti? Miss Jiang, Kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Pagkatapos nito, papuntahin ko ang tatay ko sa International Medical Symposium para bigyan ka ng slot. hindi ba ito nararapat? Tigilan mo ang kalokohan. Ang anak mo ay nagtatrabaho sa kumpanya kong Jiang, di ba? Hindi! Miss Jiang, ang iyong mga utos, hindi ito maaari. Kung hindi mo gagawin, ang anak mo ay mapapahiya agad at ilalagay sa blacklist ng buong industriya. Naiintindihan mo? Xu Xingyang, sa tingin mo ba na ang pagkakaroon ng dalawang anak ay makakapagpabalik sa iyo? Sa panaginip mo, minahal kita noong unang 2 beses. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakabangon. Ma'am, yung hiniling mo, Kumusta? makikita mo kapag tiningnan mo. Tama ba ito? Pumunta ako ng maingat. Walang nakakaalam. Pero, bakit ang batang iyon kamukhang kamukha si Ayan noong bata pa? Nagtanong ako sa doktor. Sabi ng doktor, Ano ang sinabi niya? Sabi ng doktor, isang babae na nakasama ang 2 lalaki. Nang malapit ay maaaring maging sanhi ng sitwasyong ito. Ang babaeng ito, Maaaring naloko si young master ni Xu Xingyang. hinding-hindi ko hahayaang makapag-asawa ang ganoong babae sa pamilya Chi. Para ipagdiwang ang record-breaking na pagtatanghal ni Xingmang, ako na ang bahala sa lahat mamayang gabi. Assistant Lin mag-book ng pinakamagandang private room sa Jinjiang Hotel. Mag-relax tayo at magsaya. Master ay pakiusap, bigyan mo kami ng karangalan. Siya, Mabuhay si President Xi! Ma'am, may masamang nangyari. Anong nangyayari? Ang gulo mo. Ang binatang Panginoon at si Xu Xingyang ay naghahalikan sa publiko at trending sa online. Ano? Tingnan mo, Itong walang hiya. Hindi pa ako tapos sa kanya. Nanay? Sino ang hindi mo patapos? Maaari ka nang umalis. Oh. Tingnan mo mismo. Ano ito? Problema lang ito sa anggulo. May nag-edit nito ng masama. Tingnan mo. Kita, wala na. Akala mo ba bobo ako? Akala mo ang pagtanggal ng trending topic ay sapat para lokohin ako? Nanay. Ako at siyang. Xu Xingyang. Talagang wala. Akala mo ikaw ay isang tapat at debotong lalaki? Sa totoo lang, ikaw ay isang ganap na tanga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Iwanan mo agad ang babaeng iyon. Ay. Xu Xingyang. Tita, pakiusap, magkaroon ka ng respeto. Ikaw na walang hiya. Sinabi ko sa iyo na lumayo ka sa anak ko. Binaliwala mo lang ako? Hoy! Tito! Yung masamang babae ay nangaapi kay mommy. Ano? Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Ginang Ki, Binibini Jiang, ikaw lang marunong mang-api. Mga babae at bata? Kita. Si Binibini Xu ay nagpapalaki ng 2 anak mag-isa. Talagang mahirap. Ikaw na walang hiya. At nangahas ka bang banggitin ng mga bata? Guards, dalhin ninyo sila. Anong ginagawa mo? Ano? Pinilit mong istorbohin ang anak ko? Kung gayon, tutulungan kita? Huwag kang mag-alala, Miss Xu. Si Mrs. Qi ay gusto lang. Ipadala ang pamilya mo sa ibang bansa. Iyon lang. Miss Jiang, ikaw ang nag-isip nito, di ba? Mrs. Qi. Saan ka pupunta kasama ang maraming tao? Makikipag-away ako sa babaeng iyon. Kung mas pampubliko mo siyang papagalitan, mas magpapakabiktim siya sa harap ni Ayan. Sino ang nakakaalam, baka subukan pa niyang paghiwalayin kayo ng anak mo. Hindi siya maglalakas loob.
Ngayon ay hindi siya naglalakas loob. Ngunit sino ang nakakaalam sa bandang huli baka magtanim siya ng galit sa iyo. Ano ang dapat nating gawin? Paano kung hayaan sila, ang ina at ang kanyang dalawang anak, bumalik sa pinanggalingan nila? Ibig mong sabihin, ipadala sila sa ibang bansa. Ito ay para sa iyong kabutihan. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo sila. Hindi mo ito magagawa. Kailangan ni An-An ng gamutan sa bansa. Hindi ka makagawa ng kapanipaniwalang kasinungalingan. Ang panggagamot sa ibang bansa, hindi ba mas maganda kaysa sa lokal? An-An. An-An. Umalis ka dyan. Dinadala ko ang anak ko sa ospital. Bakit ka nagpapanggap? Gasgas lang yan. Ano bang pwedeng mangyari? Kung ano ang ina, siya ang anak. Napakabata pa. Magaling nang magpanggap. Umalis ka! Masamang babae! Ikaw, bastos na bata. Ang lakas ng loob mo itulak ako. Ako. Tumigil ka. Nanay, ano ang ginagawa mo? Pasensya na. Umalis kayo dito ngayon. Tara, dalhin natin siya sa ospital ngayon. Ayan, ibaba mo siya ngayon. Wala silang kinalaman sa iyo. Nanay, sila ang mga anak ko. Kung patuloy mo akong haharangin, pinapatay mo ang sarili mong apo. Ang report ng paternity test na iyan, malinaw na nagsasaad na hindi sila sa iyo. Report ng paternity test. Meron din ako. Lin Chuan. Ipakita mo sa kanila. Opo, Ginoo. Paano nangyari ito? Ang paternity test na ito ay inilabas ni Dr. Jiang mula sa lab ng First Hospital, personal. Umalis ka. Paano iyon posible? Tita, ito ay maaaring ginawa ni Ayan para kay Miss Shu, sinadyang peke. Sinasabi mo ba? 5 taon na ang nakalipas. Si Ayan ay magsasapalaran ng kanyang buhay para kay Miss Shu. Pabayaan na ang paternity test. Si Dr. Jiang at si Ayan ay mga roommate noong kolehiyo. An-An. Doktor! Doktor! Pakiusap iligtas ang aking anak. Huwag mag-alala. Gagawin namin ang aming nakakaya. Yang. Mr. Chi, maaari ka bang lumayo sa aking pamilya? Ano ang pinagsasabi mo? Ang iyong ina at ang iyong kasintahan ay paulit-ulit kaming sinaktan. Ngayon, si An-An ay ganito. Hindi ba iyon sapat? Yang. Ako. Kian, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo ako at pakawalan mo ang iyong sarili. Doktor, kumusta ang anak ko? Mayroon bang congenital na sakit ang bata? Ito ay congenital meningioma. Kumusta siya? Anak mo siya. Alam ko na. Magiging katulad ko ba siya? Yung sakit na minana? Hindi sigurado. 70%. Ngayon, tungkol sa'yo. Hindi ba sinabi ko sa'yo tungkol sa kondisyon mo? Kailangan mong tumigil sa paninigarilyo at pag-inom. Pero ano ang ginagawa mo? Kung gusto mo ang anak mo ay walang ama, sige lang sirain mo ang katawan mo. Nakuha ko na. Aalagaan ko. Gagawin ko ang espesyal mong gamot sa lalong madaling panahon. Tibayan mo, bro. Masyadong bata ang bata at naapektuhan ng malala. Hindi lang sumiklab ang sakit. May panganib na lumala. Ang liit niya. Doktor, nakikiusap ako. Huwag po, iligtas mo siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Makikipag-ugnayan ako agad para sa konsultasyon sa espesyalista sa utak. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Makatitiyak ka. Salamat. Huwag mag-alala. Ma'am, sundan mo ako para magbayad ng bayad. Sige lang.
500,000 bawat sesyon, 2 milyon sa kabuuan. Gamitin mo ang pera mula sa card ng Malaya. Ang kalusugan ng bata ang una. Shiyan, bakit naman? Alam ko na, perang-pera sa anak ko ang habol mo. Nanay, pwede bang tumigil ka sa pag-arte? Nasa ICU si Anan. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag kang magpakatanga. Kung may sakit ba ang anak niya o wala, ano naman sa iyo? Tama. Kung may sakit ba ang anak ko o wala, ano naman sa iyo? Mr. Chi, Yang. Saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikitang wala siyang pakialam? Nanay, may sakit si Anan, congenital meningioma. Congenital. Meningioma. Laoki, ito ay congenital meningioma, namamana. Bakit hindi ito natuklasan dati? Si Mr. Key ay laging nasa mabuting kalusugan at walang nag-trigger nito kaya hindi namin ito natagpuan. Maaari bang siya ba talaga ang anak ni Ian? Ako. Mommy, anong problema ng kapatid ko? Ping, huwag kang mag-alala. Ililigtas ni Mommy ang kapatid mo. Mommy, huwag kang umiyak. Hindi umiiyak si Mommy. Tito, May $1,000,000 sa card na ito. Kunin mo at gamitin muna. Bro, hindi ko kaya. Hindi ko ito matatanggap. Ako ang tito niya. Tama lang na ako ang magbayad ng mga medical bills. May pera ako. Pero kailangan kong alagaan si Anan sa mga araw na ito. Kaya kailangan kitang hilingin na bantayan si Pingping. Pamilya tayo. Walang problema. Bro, ang mamahaling Xingyan set na iniingatan ko, ibenta mo. Iyan ang pinakamahalagang disenyo mo. Gusto mo itong ibenta? Kailangan ko ang pera. Kailangan kong iligtas si Anan. Naiintindihan ko. Miss Jiang Hulina, bakit ka nandito? Wala naman. Gusto ko lang alamin ang kalagayan ng bata. Kumusta siya? Stable na ang kalagayan niya. Ilang gamutan pa at mailipat na siya sa regular na ward. Mabuti naman. Ang gamot na ito ay... Oo, para sa batang iyon. Pupunta ako para ihanda ang gamot niya. Kung wala ng iba, aalis na ako. Pasensya na sa abala. Sige. Ang batang iyon. Ano ang relasyon niya kay Miss Jiang? Gusto kong makita ang bata na patay. Kung paano ka makikipagkasundo pagkatapos. Doktor, kumusta ang anak ko? Ang kalagayan ng bata ay naging matatag na. Ang espesyal na gamot na dala ni Jiki ay napakabisa. Aalis na ako ngayon. Paano mo nakuha ang espesyal na gamot na iyon? Ako. Basta okay si Anan. Pwede bang itigil mo ang pagpapanggap na okay ka? Sa kanya ang gamot na iyon. Iyon ang espesyal na gamot para sa sakit ng pamilya niya. Ikaw, Magiging maayos din ako. Huwag kang mag-alala. anong ibig mong sabihin na magiging maayos din? Mayroon ka pa bang gamot na ito? Iyon lang ang isa. Jiang Huai. Bakit mo siya tinatakot ng walang dahilan? Huwag kang mag-alala. Nasa maayos siyang kalagayan. Basta susundin niya ako. Tigil sa sigarilyo at alak. Tatagal siya hanggang makagawa ako ng bagong gamot. Tita. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo dito? Masama ang pakiramdam ko. Nandito ako para magpa-check up. Alam mo ba kung saang kuwarto si Xu Xingyang at ang mga bata ay nananatili? Tita, may kailangan ka ba sa kanila? Kasalanan ko lahat. Nasaktan ko ang mga bata. Gusto kong puntahan ang apo ko. Napakabata pa nila. At marami na silang pinagdaanan. Nagsisisi ang matandang babae. Gusto niyang makipag-ayos kay Xu Xingyang at sa mga bata.
Hindi pwede iyon. Tita, alam ko kung nasaan sila. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang mga bata. Dadaling kita doon. Siya, Si Miss Shu at ang iba ay nasa baba. Ito ang pinakamabilis na daan. hindi makatarungan ang naging trato sa batang iyon sa mga nakaraang taon. Tita, dahan-dahan lang. Ingat sa hagdan. Ma'am Ki, tulong! May nahimatay. Nanay, Ma'am Ki, nanay, okay lang ba si Ma'am Ki? Sino ang pamilya ng pasyente? Sumama ka sa akin para magbayad ng bill. sige, pupunta na ako ngayon. Sa tingin ko, hindi ganoon kaingat si tita. May nagtulak sa kanya ng sadya. Pinaghihinalaan ni Miss Jiang na ako? Walang ibang tao doon kundi ikaw. Hindi ako kasing walang awa mo. Ayan, tayong dalawa ay nakakita ng malinaw. Sa hagdan, siya lang at si tita ang naroon. Hindi ko ginawa. Kumukuha lang ako ng mainit na tubig at nakita ko si Ma'am Ki na nasa sahig. Walang ibang nakakita, kaya syempre masasabi mo ang gusto mo. Tama na. Mauuna na akong magbayad ng bill. Bantayan mo si nanay para sa akin. Sa tingin mo, maniniwala ba si Ayan sa iyo ngayon? Nagawa mo? Naniniwala ka ba talaga na si Xu Xingyang ang nagtulak kay Tita Ki? Hindi siya. Ano to? Kapag nalaman ni Jiang Xiuan na pinoprotektahan ko si Yang Yang, gagamit siya ng mas masasamang paraan para saktan si Yang Yang. Sinasabi mo bang lahat ito ay gawa ni Jiang Xiuan? Makatwiran niyan. Noong 10 taong gulang siya, inabuso niya ang mga pusa at aso at sinugatan ang mukha ng isang kasambahay. Kaya ano ang gagawin mo? Sumabay ka lang. Tita, alam kong naririnig mo ako. Hindi ko rin gustong itulak ka pababa ng hagdan. Pero bakit kailangan mong tulungan si Xu Xingyang? Tita, hindi mo ba sinabi na ako ang paborito mong manugang na babae? Kaya tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Kapag patay ka na, ito ay magiging hadlang sa pagitan ni na Xu Xingyang at Xiyan na tatagal magpakailanman. Ano ang ginagawa mo? Miss Xu, hindi mo naman siya dapat galit na galit para hilahin mo ang oxygen tank niya. Anong nangyayari? Ayan, dumating ka na sa wakas. Dumating ako para bisitahin ang nanay mo. Pero nakita ko si Miss Xu na hinihila ang oxygen tank ng nanay mo. Hindi ko ginawa. Patutunayan ng mga kamera? Huwag ka nang mag-abala. Si An-an ay halos ganap ng gumaling. Bumalik ka at alagaan mo siya. Xu Xingyang, hindi mo na kailangan pumunta sa ospital sa ngayon. At huwag kang lumapit sa nanay ko. Tito, mali ang bintang mo kay Mami. Ang masasamang tao ay nang-aapi sa nanay mo, kaya binawasan ko sila ng gana, at pinauna ko siyang umalis. Kaya pinoprotektahan mo si Mami. Pero umiyak si Mami kagabi. Labis siyang nalungkot. Pingping, maging mabuti ka, ipangako mo kay Daddy na tutulungan mo si Daddy na protektahan si Mommy mula ngayon. Sige. Siyempre, protektahan ko si Mommy. Hindi para sa'yo. Kahit anong mangyari, pinalungkot mo si Mommy. Kung hindi mo ayusin kay Mommy, hindi kita papansinin. Tito. Misteryo. Aba, tinatawag mo akong ganyan, talagang natutuwa ako. Ikaw ang kuya ni Yang Yang. Ganyan dapat kita tawagin.
Oras na para pumasok. Paalam, Tito. Paalam, Tito. Mr. Key, ano ang maitutulong ko? Sa tingin ko, ang isang abalang tulad mo, Mr. Key, ay pupunta pa rito para lang ihatid si Pingping sa eskwela. Ang fencing advertising ay ang kuta ng pamilya Jiang. Nambobola ka. Bilang bagong itinalagang direktor, wala akong alam sa mga pangunahing lihim. Hindi na. Sa tamang panahon lang, magbigay ka ng isang bagay sa isang tao, yun lang. Nakuha ko. Tatay, paano ako nagawang ganito ni Kian? Gusto niyang i-break ang engagement natin. Ano? Ang kapal ng mukha niya. Ayaw na ba ng pamilya Chi na magkaayos? Ano ang gagawin ko? Talagang ayaw ako ni Chian. Sinubukan ko na lahat. Ano ang gagawin ko? Yuan. Papadalhan kita ng numero ng telepono agad. Tawagan mo itong numero. Tatay, ito ay... Ito ang numero ng pangalawang pinuno ng Key Group. Mukhang ang matandang si Kiming nakaalam na. Gusto ng pamilya Key na tapusin ang pakikipagtulungan sa pamilya Jiang natin. Panaginip lang yan. Tawagan mo itong numero. Sabihin mo lang na ako ang nagsabi sa iyo na tumawag. Natural na tutulungan ka niya. Kumusta? Kumusta, Tito? Ako si Jiang Shiyuan, anak ni Jiang Qiao. Pasok. Chief Chi, may problema. Ang alahas na ibinebenta ng Xingmang ay ibinabalik ng maraming customer ng sabay-sabay. Ang grupo ay nasa problema rin. Anong problema ng grupo? Ang mga account ay may deficit. Malaking halaga ng pondo ang nawala. Inspeksyonin din ng customs ang mga produkto at natagpuan mga ipinagbabawal na bagay. Mukhang may gumawa ng desperadong hakbang. Sige. Ilabas ang balita na ang mga account ng Xingmang ay may deficit at malapit ng mabangkarote. Oh. Pwede mo nang simulan ang operasyon. Pagkatapos mong makuha ang mga dokumento, ibigay mo sa bagong direktoryo mo. Pasensya na, Miss Jiang. Sabi ni Jiki, wala siyang tatanggapin ngayon. Maaaring tumanggi si Kian na makipagkita sa iba, pero hindi niya ako matatanggihan. Lin Chuan, papasukin mo siya. Opo. Kian, ang krisis sa pagitan ng Starglow at Pamilya Qi, may paraan ako para tulungan ka. Ano ang kondisyon? Pakasalan mo ako. Pirmahan mo ito, at malulutas ang lahat ng problema. Akala mo makokontrol mo ako ng ilang pirasong papel? Managinip ka. Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan. Kung hindi ka pumayag, ang Pamilya Qi, ang Starglow, at maging si Xu Xingyang, wala kang mapoprotektahan. Lumabas ka. Okay lang na matigas ka ngayon, pero babalik ka at mamamalimos sa akin. Tara na. Chi, hindi mo ba pinaplanong gamitin ang kasal para ilantad ang lahat tungkol sa kanya? Ngayon pinalabas mo siya. Paano kaya? Kung agad akong pumayag, dahil sa kanyang pagkatao, tiyak na maghihinala siya. Tara na. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Ma'am. Sino ka? Ma'am, kumakatawan kami sa kumpanya para ihatid ang pondo ng kompensasyon. Lumabas kayo. Hindi namin kailangan ng marumi mong pera. Kian. Hoy, ma'am. Oh, nakababatang kapatid, nandito ka pala. Yang. Kalmado tayong mag-usap. Huwag kang humawak. Pasensya na. Pasensya na at nangyari yon sa ospital. Ang tagal mong naghirap. Pero,
Paano mo nakilala yung matandang babae? Noong araw na isinilang si Ping-an, tinulak ako ng isang dumadaan. Tapos iniligtas ako ng matandang babae. Dinala niya ako sa ospital, binayaran niya ang aking gastos medikal, at inalagaan niya ako noong ako'y nagbuntis. Kaya para suklian siya, ang perang kinita ko sa pagbenta ng mga disenyo ko, kalahati nito ay para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Kung tungkol sa nangyari pagkatapos, alam mo na, Mabubuti silang lahat. Hindi nila deserve ang kapalarang ito. handa ang matandang babae na tumestigo sa korte. Pero kailangan mong garantisahin ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Paano ang tugon ng merkado? Mr. Key, GV Group ha? Nang marinig nilang disenyo ni Master Y, hindi na sila tumawad at diretso agad sa produksyon. Ngayon, ang Xingyan ay sumakop sa overseas market. Ang bumabalik na pondo ay sapat na para masakop ang deficit ng buong grupo. Kaya ang misteryosong taong bumili ng Xingyan ay ikaw. Ang pinakamahalaga mong gawa. Paano ko matitiis na ipabahala ito sa iba? Ano ang susunod mong hakbang? Ang lambat ay naitapon na. Natural, oras na para lagyan ng pain ang kawit. Lin Chuan, abisuhan si Jiang Shiyuan. Ang kasal ay nakatakda sa susunod na buwan. Anong nilalaro mo? Anong nilalaro mo? Kian, saan mo sila dadalhin? Wala kang pakialam doon. Hindi ba sinabi ko na ang kasal? Sa ganyang mahalagang okasyon, paanong wala si Miss Chu? Ano na naman ang ginagawa mo? Huwag kang kabahan. Sinong malaking tao ang walang mga kerida? Gusto mo si Miss Chu, gusto mo siyang panatilihin sa tabi mo. Kaya kung magpabaya at hayaan na lang. Kung tutuusin, binigyan kanya ng 2 anak. Ang malaking bayani. Jiang Shiyuan, tama na. Huwag kang magalit. Hindi mo kayang iwan ang mga bata. Pagkatapos nating ikasal, kaya kong ibalik sila sa bahay. Para sa iyo, mabuti kong tratuhin sila. Nangako na ako, hindi ako magbabago ng isip. Umalis ka sa tabi. Kian, akala mo ba ikaw pa rin ang makakakuha ng kahit anong gusto mo, punong ehekutibo, Ki? Sabi ko, hayaan si Xu Xingyang na manatili. Kung hindi ka pumayag, hindi ko masisiguro na kapag lumabas sila, sa anong intersection sila maaaksidente. Jiang Shiyuan, Oo, huwag kang masyadong maingay. Baka matakot ang bata. Miss Jiang, kung hindi mo iniisip, paano kung ako ang maging abay na babae mo sa kasal? Yang. Alam ni Miss Xu kung ano ang mabuti para sa kanya. Kian, huwag kang masyadong mayabang. Ngayon ang pamilya Jiang ang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jiang. Tara na. Tatay, bumalik ka na. May problema sa grupo. Mag-usap tayo sa loob. Miss Jiang, bumalik na si Chairman Chi. Okay, alam ko. May pumunta. Miss, Ikaw, pumunta ka sa ospital. Pumunta ka sa kwarto ng nanay ni Chian. Kunin mo ang footage ng surveillance. Burahin mo. Magpanggap kang security guard. Gawin itong parang system failure. Bilisan mo. Liz, Opo, Miss. paano nangyari? Miss, tama ka. Pumunta ako at binura ang footage. Nagpadala sila ng tao para suriin.
Ang matandang si Kiming. Matalas pa rin siya. Sa tingin mo kung walang ebidensya, hindi siya maghihinala. Bakit mo ginawa yon? Ang hinala ay hinala. Ang ebidensya ay ebidensya. Wala siyang ebidensya. Kahit na siya ay naghihinala, ano ang magagawa niya? Pangulo, may problema sa surveillance. Wala kaming nakitang anuman. Natatakot ako na may ayaw mong malaman. Ibig mong sabihin? Wala yon. Maari ka nang umalis. Opo. Tay, ito ay dapat ang pamilya Jiang. Ano kung ito nga? May solusyon ka ba? Maghanap ako ng tao ngayon din para maibalik ang footage. Sige. Malaki ka na, pero pabaya ka pa rin. Alam ko na si Lin Chuan dapat ay nakuha na ang recording kanina. Walang silbi ang pagbabalik tanaw. Lahat ito ay dahil sa iyo at sa pakikialam mo sa babaeng iyon, kaya nangyari ang lahat. Tay, ito ay malinaw na sa pamilya Jiang ang ambisyon at kasakiman. Paano mo masisisi si Yang Yang? Tanga, hindi mo pa ba naiintindihan? Kung ikaw ay nagpakasal sa isang babae mula sa katumbas na pamilya, dalawang pamilya na nagkaisa, ang kumpanya ba ay nasa ganitong kalagayan? Tatay, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero ipinapangako ko sa iyo. Kaya kong hawakan ang sitwasyong ito. Sa tingin mo, hindi dahil sa kung paano ka kumilos ngayon. Bakit ngayon lang ako bumalik? Tatay, sa lahat ng mga taon na ito, hindi mo ba kailanman nakitang kakaiba? 20 taon na ang nakalipas. Ang nangyari sa ating pamilya, natatandaan mo ba? Hindi mo ba naisip ang nangyari sa grupo ngayon ay eksaktong katulad ng 20 taon na ang nakalipas? Ang ibig mong sabihin ay ang pamilya Jiang. Tatay, nangangahas ka bang tumaya sa akin? Taya sa ano? Kung ang pamilya Jiang ang utak. Kung gayon ako ang magpapasya sa sarili kong kasal. Kung hindi, ipinapangako ko sa iyo, pakakasalan ko si Jiang Xiuan. Sige, laban. Ilagay mo ito. Ang gamot ni Madam Qi. Miss, hindi ako manggahas. Hindi ka mangahas. Kung gayon, tapos na kayo ng iyong pamilya. Sasaktan niya si Madam Qi. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Nasaan siya? Hindi ko rin alam. Chiyan, makinig ka sa akin. Ang iyong ina ay kasama ko ngayon. Noong pumunta ako sa ospital ngayong araw, narinig ko si Jiang Xiuan na nananakot sa doktor na lasonin ng iyong ina. Kaya dinala ko siya sa aking lugar. Ngunit, ang mga kamera ng ospital ay tiyak na nakakuha ng pagpasok ko sa ospital. Tiyak na naghahanap si Jiang Xiuan ng isang tao ngayon. Huwag magpanik, ikandado ang pinto. Iwan mo sa akin ang iba. Hindi ba ito ang masamang tao na nang-api kay Mommy? Bakit siya dinala ni Mommy? Ate, wag mong sabihin iyan. Dinala siya ni Mommy may dahilan. Sige. Kuya, malapit na ba siyang magising? Mabait na bata. Ano ang mga pangalan ninyo? Sino ka? Hindi ako masamang tao. Ako ang lola ninyo. Lola! Oo, tama. Ako ang lola ninyo.
Hindi. Tara, tingnan natin doon. Pasensya, pasensya. Hindi ka panipaniwala. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Jiang sa lungsod A ay nakasakit ng maraming tao. 20 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Chi ay talagang isang pakana ng pamilyang Jiang. Ito, kasama ang testimonya ni ate, sapat na ba, di ba? Tama. Sapat na iyon. Lin Chuan. Ipagbigay alam agad kay Officer Lee, pwedeng magsimula ng panghuhuli. Opo. Pwede na nating simulan ang pagsasara ng lambat. Oh. Sagutin mo. May problema ba? Kian. Sa tingin ko, masyadong mahaba ang isang buwan. Dahil bumalik na si Tio, paano kung ang kasal sa susunod na linggo? Bahala ka. Kahit kailan ayos lang. Kaya sumusuko ka? Halika tingnan natin ang mga damit pang kasal ngayon. Siya nga pala. Huwag kalimutang dalhin ang aking abay. Xu Xingyang. Tay, tingnan mo. Ito ang ebidensya mula 20 taon na ang nakalipas na ginamit ng pamilya Jiang para paratangan ang pamilya nating Qi. Nakakagalit ito. Bagamat naghinala rin ako dati, pero noong nasa problema ang pamilya nating Qi, lahat ng maimpluwensyang tao sa lungsod A umiiwas. Ngunit tanging Jiang Qiao ay namuhunan ng 2 bilyong dolyar nang walang pag-aatubili. Palagi kong naramdaman na hindi ko dapat pagdudahan ng isang kasosyo na tumulong sa panahon ng pangangailangan. Hindi ko inakala. Tay, buti na lang natuklasan natin ito ng maaga. Kung natagpuan ito ng pulis, sana tayo ay naging mga tagapasan ng sisi ng pamilya Jiang. Kunin mo. Ito ay makakatulong sa iyo. Heto, kunin mo. Ito. Makakatulong ito sa iyo. Ito ay tungkol sa pamilya Jiang. Listahan ng mga taong may mga maruruming transaksyon. Paano mo nakuha ito? Akala mo ba tanga ang tatay mo? Ano ang itinuro sa iyo ni Mommy? Bilisan mo, magpasalamat kay Lola. Salamat, Lola. Kayo dalawa, pumasok kayo sa loob at maglaro sandali. Pinalaki mo ng maayos ang mga bata. Mabuti naman na sila mga bata. Pasensya na. Hindi ko dapat. Hayaan na ang nakaraan. Mabuti kang bata. Mrs. Qi, Kung maaari, pwede mo ba akong tawaging tita? Tita. Jiang Shiyuan, anong galit mo sa kanya? Noong araw na pumunta ako sa ospital para hanapin ka, at nauwi akong nakasalubong siya. Sinabi niya na dadalhin niya ako para hanapin kayo. Pagkatapos, habang hindi ako nakatingin, itulak niya ako pababa ng hagdan. Pagkatapos noon, nawalan ako ng malay. Hanggang sa narinig ko ang mga boses ng aking mga apo. Noon ako nagising. Noong pumunta ako para kumuha ng mainit na tubig, nakita kitang nakahiga sa hagdanan. Inakusahan niya ako sa harap mismo ni Qian. Sabi ko raw itinulak kita pababa. Mamaya,
Sinubukan niyang bunutin ang iyong oxygen tube. Mabait na bata. Alam kong maraming beses mo na akong iniligtas. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Ang ibang tao ay sasali para pigilan ito. Pero bakit siya determinadong patayin ka? Hindi mo alam. Ang bagay na ito, kung malaman ng ama ni Ayan, hindi niya siya hahayaang makalusot. Si Chiyan ay pwede ring sabihin kay Tito. Ang pamilya Jiang ay may malaking utang na loob mula sa pamilya Chi. Ang tatay ni Ayan ay hindi basta-basta makikipag-away sa kanila. Maliban kung ako mismo ang nagkumpirma sa kanya. Talagang ipagmamalaki niya ang tagumpay niya sa harap mo. Akitin mo siya para sabihin ang totoo. Mag-ingat ka. Eto na siya. Pwede ka nang umalis. Xu Xingyang, alam mong ang pinakamamahal mo ay magpapakasal sa ibang babae. Ano ang pakiramdam? Wala. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam kong naiinis ka. Jiang Shiyuan? Talagang curious ako. Magpakasal sa taong hindi ka mahal. Magiging masaya ka ba talaga? Pinaghirapan mong makuha lahat ito. Ito ba talaga ang gusto mo? Ano? Hindi ka na nagpapanggap. Ang tapang mo ngayon. Dati, sa harap ni Kian, nagpapakaawa ka, di ba? Ngayong alam mong magpapakasal na kami ni Kian. Nagpapanik ka na. Pinalitan mo ang DNA test ng iyong tiya. At itinulak mo siya pababa ng hagdan tapos sinisi mo ako, tama? Eh ano kung ginawa ko? Ako lahat iyon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang mga magulang ni Ayan 5 taon na ang nakalipas ay tutol na tutol sa relasyon ninyo? Anong kinalaman mo doon? Siyempre may kinalaman. Umupa ako ng tao para kumuha ng mga larawan mo at ni Yuyue. Para isipin ni na G at GN. Kiming na ikaw ay isang babaeng may 2 lalaki. Hindi ka sapat para kay Ayan. Ikaw ang may gawa ng aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakalipas. Oo, tama yan. Sino ang nagpatalikod kay Chiyan sa lahat para lang makasama ka? Jiang Shiyuan, hindi ba kita ginawan ng mabuti mula noong bata ka pa? Iginiit mong sirain ang aming pamilya? Ikaw. Ikaw iyon. Niloko mo ako. Niloko mo ako sa kasal. Ang kasal na ito ay maingat na binalak para sa'yo. Kung sa tingin mo hindi ka nagtagumpay, bakit mo inaamin? Kian, gagawin ko ang lahat para pakasalan ka. Nangako kang pakakasalan mo ako. Lagi mo ba akong binabalak sa simula pa lang? Kaya, anong pakiramdam ng maloko? Ayan. Mahal kita sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba ito nararamdaman? Ang pag-ibig ay tungkol sa pagpapakawala at pangangalaga. Hindi ito paninira at pagmamay-ari. Bumalik ka na ngayon. Tigilan mo ang pagpunta sa maling landas. Hindi ako babalik. Ayan. Nakalimutan mo na ba? Pinangako mong pakasalan mo ako noong mga bata pa tayo. Pinangako mo. Bakit? Pagkatapos mong makilala siya, nakalimutan mo na ako. Ang ganitong larong pambata talagang pinaniwalaan mo? Pero nagkasundo tayo sa kalaunan. Hindi mo sinabi na hindi binibilang ang mga pangako noong bata. Mahal na mahal kita. Pwede bang tumigil ka sa pagpapanggap? Mahal mo si Ayan, kaya kinuha mo ang mahal niyang aso at sinakal hanggang mamatay, tama? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Bigyan kita ng pahiwatig. 10 taon na ang nakalipas sa ilalim ng malaking puno ng willow sa Silangang Parke. Inagaw mo ang atensyon ni Ayan. Kaya hindi ako kinakausap ni Ayan. Bakit hindi ka na lang mamatay? Mamatay? Matagal ko nang alam ang tungkol kay Duo-Duo. Jiang Shiyuan, ang pag-ibig mo ay baluktot at baliw. Hindi ka marunong magmahal. Hindi totoo iyan. Ang pag-ibig ay likas na makasarili. Tama na. Kung may gusto ka pang sabihin, sa pulis mo na lang sabihin. Officer Lee, dalhin mo siya. Sumama ka sa akin.
Yang. Dahil nalutas na ang lahat. Paano kung magsimula tayong muli? Yang. Anan. Inaantok ka ba? Patutulugin ka ni Mommy. Tito, mas mabuting magpakatino ka. Yang. 6 na taon na ang nakalipas, hindi ko kayo naprotektahan. Nawala kayo sa akin. Ngayon? Sana bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon para muling magsama-sama tayo.